And finally guys, nagbalik nga si Otab. Paniguradong miss na nga siya ng mga kasama niyang handfeed dito. At saka nga pala alaga natin iguana, kumain na nga rin pala ngayon. At ano kaya itong bagong alaga dito? At dali-dali nga ako sa paglabas, daing gulat ko kasi na nangyari. Habang naglalakad nga kasi, pupunta sa aking kwarto, nagulat na nga lang ako may ibon na lumilipad dito. Akala ko ngayon maya lang nagulat na nga lang ako. Si Otab na pala, muli, nagbabalik. Kung matatandaan nyo nga pala, nag-flyby nga pala si Otab. Nagulat na nga lang ako dito, bumalik nga pala siya. Panigurado nga, gutom na gutom to, pero grabe yung sayo ko ngayon, nakakatuwa lang din. Gawa ng akala ko nga, mamumuhay na siyang mag-isa. Bago nga pala natin papatuloy yung video, mabilis na shoutout muna kay Basti Javier from Isabela, kay Greg Perez, kay Don nga pala, at saka nga pala kay John Mark De La Rosa from Maclan. At dito nga, tumutuka-tuka na nga to. Kaya panigurado nga ako, gutom na si Otab. Kailangan na nga lang, medyo bumaba pa siya sa guwi dito, gawa ng medyo mataas nga kasi yung pinagpwestuhan niya. At nakakatuwa naman nga rin, gawa na hindi rin ako pinahirapan ni Otab, gawa ng dito nga, bumababa na nga siya. Kaya naman pinakita ko na nga yung syringe na gamit ko, baka sakaling lumapit nga sa akin sa sobrang gutom niya. At sakto naman nga dito, nandito na nga siya, at ngayon nga, nahuli na nga natin siya. Sa itsura nga ni Otab dito, tingnan nyo naman, halatang gutom na gutom, mukhang kawawa nga dito. At makalipas ko nga siya pakainin, ito nga, lakas na agad niya, nagulat na nga lang, biglang lipad siya, kaso nga lang, salpok lang din siya doon. Kaya dito nga, nilagay ko na lang muna siya ulit sa kanyang kulungan dati kasama nga si Bolt saka si Pikachu. Dahil sakto ngayon nga din, nagpapakain na nga pala ako ng ibang mga handfeed ko. Nandito nga rin pala sila Thunder saka sila Attack. Si Attack nga pala, isang Power Blue. No, pala, bali natanong nga pala kasi natin yung pinagbilan natin ito. Nakakatuwa nga lang din mga handfeed ko, gawa na may kanya-kanya nga kasi silang mga katangian. Halimbawa, ito si Attack. Kapag kumakain siya, talagang shoot lahat sa kanyang crop. Hindi nga katulad ng iba, grabe, napakadudusing. Gawa nga siguro na maliit yung tuka ng iba kumpara nga sa mga albs. Kung umabot ka nga pala sa video natin na to, saan ka pala nanonood? At malaman ko lang kung saan umabot yung video natin. Ito naman si Thunder, isang parakit. Napakahilig nga palang mga gat niyan. Normal lang siguro, gawa ng gutom na gutom nga. Pero sa lahat nga ng pag-handfeed ko sa kanya, ngayon lang siya pinaka-tumama talaga sa pinaka-syringe. Nakaraan kasi, lagi may tapon. At dito naman si Volt, oras nga na pumasok na sa bibig niya yung pinaka-syringe na yan, di na nga pala niya bibitawan yan, dire-diretso na nga pala yung pagkain niya. Kumbagay kung tatanggalin mo, ikaw na lang talaga magpupuwersa. Si Volt nga pala, kauna-una nating handfeed dito. Isa nga rin pala siyang African lovebird at Lutino Opaline nga pala siya. Sa ngayon kasi yung mga alaga ko, iba-ibang klase nga pala sila kaya mahirap nga pala silang pagpari-parisin at hindi rin pwede. Gaya nito, si Pikachu, isa naman siyang Baji. Follow nga pala yan, gawa ng kulay red yung kanyang mga mata. Nakakatuwa lang, gawa ng tingnan nyo naman, ang laki na nga niya dito. At looking forward na nga ako na lahat sila magsabay-sabay na nga makompleto ang mga pakpak para kahit pa paano mapakawalan na nga natin sila ng sabay-sabay. At ito naman nga pala iguana na pinadala sa ating kahapon. Ngayon nga, kahit pa paano, nakakatuwa lang, gawa ng kumain na nga siya. Eggy nga pala yung pangalan niya sa dating may-ari at yun pa rin naman ang papangalan natin para di siya manibago. Isa nga pala itong 5-month-old. At soon nga, palalakihan din natin yung kanya enclosure. At habang busy nga dito si Goofy at Daisy, habang naliligo na naman nga dito, sinilip ko nga pala si Penoy, baka sakaling nga ako may pisana, gawa na napakatagal na kasi naglilimlim nito. At nang pagsilip ko na nga lang, wala pa nga rin pisa hanggang ngayon. Ewan ko ba dito kung kailan mapipisa ito, napakatagal kasi talaga makapisa na itlog ng bibi. Base kasi sa pag-aalaga ko, sa tagal na experience ko, 28 to 35 days nga pala bago mapisa ang isang itlog ng bibi. Kaso nga lang kasi itong kay Penoy, hindi ko nga alam kung kailan siya nagsimula maglimlim. At dini nga yung kaibigan ko, may bago nga palang alaga, dito muna niya alagaan sa atin. Ito nga pala, mga kamag-anak ni Hamtaro, kaso nga lang, mga normal lang to. Sila Hamtaro kasi, mga rare yun, alam niyo naman. Kaya nga dati-dati, hindi nga din masama si Hamtaro ng ganito, baka kasi kainin lang ni Hamtaro eh. Yung ganito kasing itsura, napaka-cute. Yung tipong masarap pisilin ba ng pisngi? Masarap din naman pisilin yung kila Hamtaro. Yung hanggang mag-violet. Anyway, siguro nga yung dalawa na to magkapares. Akala ko nga nung una yung dalawa yung magkapares kasi magkamukha sila, pero hindi pala. Tagpakita ang gilas nga tong isa. Eka nga siguro niya, wala akong pake kahit single ako. Basta ako mag-exercise dito. Kapapadala lang nga pala sa kanya nito halos, kaya naman ganito pa nga yung nalagyan niya. I mean yung pinaka-flooring ba nila. Pero nakakuha rin naman nga kasi siya, nang papalit nga doon. Pero dito may kasama na nga pala tong sand na para liguan nila. At itong ay kinuha naman niya, patuyuin na nga lang pa nag-araw. Ito nga pala yung Coco-Pit. At muli kung umabot ka nga sa dulo ng video natin na to, simple follow at share, malaking tulong na. Farm Life, peace out.